Maalab na pagbati Pilipinas. Kinundena ng mga progresibong grupo ang pagbisita sa bansa ni US State Undersecretary for Economic Affairs Jacob Helberg at ang bitbit nitong proyekto, ang Pax Silica. Binisita ni Helberg ang New Clark City kung saan planong itayo ang isang bahagi ng Luzon Economic Corridor sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng US. Gagamitin ang higit 1,600 hectares ng lupain dito para itayo ang Artificial Intelligence at Industrial Hub. Kontrobersyal ang Pax Silica at tila nababalot sa sikreto ang proyekto. In fact, nalaman lang ng publiko na regalo pala ng Marcos administration ang economic sites sa US noong bumisita si Helberg. Ano? Regalo sa US? Bakit hindi tayo informed? Ito ay malinaw po na sell-out ng ating soberenya at patrimonya. Pero hindi lang ito ang kontrobersya sa Pax Silica. Ayon sa grupong bayan, nakakabahala na gagamitin ang mga ipoproduce na semiconductor at AI technology para sa US military. Ibig sabihin, sa Pilipinas ima-manufacture ang mga kagamitan para sa mga pangangailangan ng US. Kabilang na ang mga kagamitang panggera? Hay nako, gera na naman? Itong economic security cluster ay dapat tawagin bilang dagdag base militar ng US. Ibig sabihin, ang tunay na layunin dito ng US ay gawing forward operating base ang industrial hub sa ilalim ng Pax Silica. Mas masahol pa nga ito dahil kakalad ka rin ang Pilipinas sa gerang agresyon ng US. Ang industrial hub na yan ay maaaring targetin ng mga kaaway ng US. Pinabulaanan din ng grupo ang pinagmamalaki ng Marcos administration na makakatulong sa ekonomiya at dagdag trabaho ang pagtatayo ng Luzon Economic Corridor. Hindi trabahong permanente ang lilikain ito, kundi permanenteng banta sa ating kapayapaan at hindi pag-unlad, kundi pagtugon sa partikular na geopolitical na interes ng US. Kinundi na rin ng environmental group na Kalikasan ang pagbisita at pagpirma ng Marcos Jr. administration sa Pax Silica. Ito ay nangangahulugan para sa mamamayang Pilipino ng pangangamkam sa mga lupa, sa mga magsasaka't katutubo, lalong pinalawak ng mga minahan sa bansa, pagkakalbo ng ating mga kabundukan sa harap ng lumalalang krisis sa klima, pandarambog sa mga lupang ninuno, key biodiversity areas at protected areas, at lalong pag-atake sa mamamayang lumalaban. Pumayag din kasi ang pamahalaan na minahin ang tinatawag na critical minerals at rare earth minerals para sa Pax Silica Initiative. Para sa bayan, kataksilan sa mamamayang Pilipino ang pagpirma at pagsama ni Marcos Jr. sa Pax Silica Initiative. Kailangan nating papanagutin itong pamahalaan ni Marcos Jr. Hindi industrial hub sa ilalim ng Pax Silica ang tugon sa ating problema. Magpapatindi siya ng krisis, ng kaguluhan dito sa ating bayan, sa halip na pag-unlad, sa halip na kapayapaan. Ang gusto natin, trabaho, mga industriya para sa pangangailangan ng mga Pilipino. Huwag gamitin ang Pilipinas para palakasin ang interes ng US laban sa kanyang rivalry sa China. Bumalik sa Toboso Negros ang isang fact-finding team para imbestigahan ang Negros 19 Massacre. Paglabag sa international humanitarian law, panggigipit at pandarahas sa mga sibilyan. Ito at iba pa mga natuklasan nila. Panoorin ang aming report. War crimes ang maaaring ginawa ng Armed Forces of the Philippines sa pagpaslang nito sa Negros 19 noong April 19, 2026 sa Toboso, Negros Occidental. Ayon ito sa initial findings ng inilunsad na fact-finding mission ng iba't ibang grupo sa naturang bayan noong May 14, 2026. Matindi yung ginagawang militarisasyon na binabahay-bahay yung mga komunidad, pinagbibintangang nagtatago ng NPA, tinututukan sila ng baril, grabe yung surveillance na ginagawa sa community. Later on, nag-lead to dun sa indiscriminate firing na naranasan mismo nila noong April 19. Kasama ang human rights lawyer na si Attorney Sol Taule sa higit 100 delegado ng fact-finding mission. Nakapanayam nila ang mga residente ng Sitio Sinugmawan at Sitio Palarinding sa Barangay Salamanca sa Toboso. Ayon kay Attorney Taule, matinding sigalot ang dala ng presensya ng militar sa mga komunidad na magsasaka.
Isa yung lumitaw dun sa mga interviews natin, sa mga residente, at yun yung grabing takot. Talagang gusto nilang lumayas yung military dun sa mga lugar nila dahil yun na nagdudulo talaga ng takot sa mga kabahayan, sa mga komunidad sa Toboso. Higit isang buwan na ang lumipas mula ang Negros 19 Massacre. Kabilang sa mga pinaslang ng AFP ang community journalist at paghimutad Negros coordinator na si RJ Ledesma. Sa gitna ng pagtatangka ng militar na ipinta sila bilang masasamang tao, patuloy ang pagpaparangal sa kanila bilang mga huwarang aktivista at Pilipinong nagsilbi sa kapwa. Pati ang mga magsasaka ng Negros, pinatutuhanan ito. They have nothing but good words. Kina Alisa, kina RJ, kina Errol, kina Mau, kina Lyle at Kai. Sinabi nila na tinutulungan daw din sila sa kanilang mga problema. Ini-interview sila isa-isa para tukuyin at tugunan yung mga problema nila sa lupang sinasaka nila. Sinabi nila na mabubuting tao ang mga ito at kahit kailan ay hindi nila nakita na humawak ng kahit anong armas. Bukod sa 6 na nabanggit, kinumpirma rin ng karapatan na sibilyan ang 3 pang pinaslang ng AFP, kabilang ang 2 minor de edad. Hindi na bago ang nangyari sa Negros 19 lalo na sa nagpapatuloy na kampanya kontra insurhensya ng pamahalaan. Pero hindi raw dapat tratuhin bilang normal o makatarungan ang basta-basta na lang pagpatay sa mga sibilyan o kahit sa mga naglulunsad ng revolusyon. Para sa mga progresibo, dapat matunton ang ugat at masolusyonan ang mga problema ng lipunan na nag-uudyok sa mga taong inaapi upang humawak ng armas. Nakita natin mismo doon sa Negros, sa Toboso, nakausap natin yung mga residente doon at sila mismo yung nagsabi sa atin kung gaano kahirap yung buhay nila bilang mga sakada, gaano kaliit yung sahod na tinatanggap nila, gaano na sila katagal nagbubungkal sa lupang hindi kanila, at hanggang yung mga kondisyon na yan ay nag-i-exist, hindi matatapos yung paglaban ng mamamayan sa kahit ano pang forma ito para mabago yung ganitong co-oppressive na sistema. Ito si Neil Eco, nag-uulat para sa Alab. Sa Nueva Vizcaya, isang komunidad na naman ang nagbarikada laban sa pagpasok ng isang mining company. Nila, hindi raw sila tunay na kinonsulta bago payagan ng pamahalaan ang pagbimina sa kanilang komunidad. Panoorin ang aming ulat. Nagtayo ng barikada ang mga residente ng Kasibu sa Nueva Vizcaya noong May 8 para pigilan ang pagpasok ng mining company na North Luzon Mineral Resources Corporation o NLMRC. Nagsasagawa ngayon ng drilling operations ang kumpanya sa Kasibu bilang bahagi ng kanyang exploration permit na inaprubahan ng Mines and Geosciences Bureau o MGB noong June 2025. Kung bakit kami nagbabarikada, talagang ang unang-una, hindi naman sila nagpaalam sa amin, walang konsultasyon. Sa dialogue na pinangunahan ng Sangguniang Bayan ng Kasibu noong May 19, sinabi ng MGB Region 2 na sumunod ang NLMRC sa mga requirement, kaya ito nakakuha ng exploration permit. Hindi rin daw kasama sa mga mandatory requirement ang Certificate of Consultation ayon sa ahensya. Binigyang diin ni Atty. Fidel Santos, abogado ng mga nagbabarikadang residente, na dapat kinonsulta ang maaapektuhang komunidad bago binigyan ng permit ang kumpanya. Base doon sa mga dokumento, masasabi natin na walang genuine consultation sa mga mamamayan na saklaw ng kanilang permit area. Sa mga barangay ng Pao at Kakidugen, inulat ng mga residente na gumamit ang NLMRC ng attendance sheet mula sa ibang aktibidad para palabasin umano na kinonsulta nila ang komunidad. Bukod pa rito, hindi malinaw ang mga barangay na saklaw ng exploration permit ng kumpanya ayon sa abogado. Kahit yung sketch plan na sinabmit nila talagang problematic. Ang sabi nila, yung permit area nila 4,000 plus hectares pero hindi nakalagay dun sa permit area kung anong lugar yon. Basta it is located within the municipality of Kasibu. Nalantad sa mismong assessment ng Department of Environment and Natural Resources na maraming barangay ang sakop ng permit ng kumpanya. Nung plinat na leon, base doon sa technical description, lumilitaw na yung permit area nila, hindi lang pala Pao, Kakidugen ang saklaw nito. Kasama yung mga iba't ibang barangay, yung Muta, Sigem, Katarawan, Paket, sa Kabiyoy. Kung yan pala saklaw ng permit area, nararapat din pala na kailangan din konsultahin yung mga mamamayan.
Matagal nang gawain ng mga mining company na hindi konsultahin ang mga komunidad, paliwanag ni Attorney Santos. Palagit nilulusot ng mining company yung requirement na yan kasi alam ng mining company na hindi sila makakakuha ng exploration permit. Mayaman ang karanasan ng Nueva Vizcaya sa pagbabarikada laban sa mina. Sa nakaraang mga dekada, napigilan ng mga residente ng Kasibu at Dupax del Norte na makapagmina ang kumpanyang Royalco. Ngayong 2026, pansamantala namang napatigil ng mga residente ng Dupax del Norte ang exploration activities ng Wogel Corporation. Iginiit ng mga residente ng Kasibu na ipagpapatuloy nila ang dekada-dekada ng paglaban ng kanilang komunidad laban sa dambuhala at dayuhang pagmimina. Talagang ayaw namin masira kung saan kami kumukuha ng pangkabuhayan namin. O pag ma-operate na yan, wala na. Hindi na kami pwedeng magtanim ng mga luya at saka saging. At saka talagang ayaw namin ang big scale mining na yan. Mula sa Kasibu, Nueva Vizcaya, ito si Jen Feliciano, nag-uulat para sa Alab. International Journalism Prize para kay Frenchie May Cumpio, pag-alma ng mga unyon dahil sa pambabarat sa sahod at pagbasura sa financing terrorism case ng isang NGO sa Cebu. Ito at iba pang balita ang nakalap ng Alter Media member outfits sa nagdaang linggo. Panoorin yan sa Network Pasada. Masayang balita ang paggawad ng International Award sa nakakulong na journalist na si Frenchie May Cumpio. Isa si Frenchie sa nakatanggap ng Courage in Journalism Award ngayong taon. Iginawad ito ng International Women's Media Foundation. Kinilala nila si Frenchie sa matapang niyang pag-uulat tungkol sa mga issue sa Eastern Visayas. Basahin ang naging reaksyon ni Frenchie sa award na ito sa Codao Productions. Samantala, pinaiimbestigahan ng Grupong Karapatan Central Visayas ang mga posibleng paglabag ng Armed Forces of the Philippines sa International Humanitarian Law sa operasyon nito sa Kawayan Negros Occidental. Kabilang rito ang tila paghihigpit ng AFP sa impormasyon tungkol sa mga labi ni Vince Francis Dingding, isa sa 5 miyembro ng New People's Army na pinatay. Tinitingnan din nila ang anggulong posibleng tinatakot ng militar ang mga magulang ni Dingding. Basahin ang ulat ng Paghimutad Negros sa kanilang website. Pambabarat sa sahod at benepisyo ang nasa likod ng sunod-sunod na mga protesta ng mga manggagawa mula sa iba't ibang kumpanya. Ilan sa mga kumpanyang ito ang LBC Express, PLDT at Day One Craft Philippines. Naghain na ng notice of strike ang union ng LBC Express dahil bukod sa karampot na alok na wage hike, nagmamaneobra rin umano ang management para mapalitan ang regular na empleyado. Samantala, standstill naman ang collective bargaining agreement ng union at management ng PLDT dahil sa anilay pagkakait sa karapat-dapat na sweldo at benepisyo para sa mga manggagawa nito. Hiling naman ng Independent Union ng Day One Craft Philippines na ibigay sa kanila ang 20 pesos na dagdag sahod at iba pang benepisyo sa pagsasara nila ng CBA. Bisitahin ang Facebook page ng Mayday Multimedia at Pinoy Weekly para sa mga ulat. Itinuturing na malaking tagumpay ng human rights groups ang pagbabasura ng Cebu Regional Trial Court sa kasong terrorism financing laban sa grupong Community Empowerment Resource Network Incorporated o CERNET. Isinampa ng Department of Justice noong 2024 ang kaso laban sa 27 staff at direktor ng CERNET, isang humanitarian NGO na nakabase sa Cebu. Ayon sa CERNET, dapat managot ang public officials na nasa likod ng kaso nila. Panggigipit umano sa mga kritiko at humanitarian workers ang pagsampa ng financing terrorism. Patay sindi ang kuryente nitong mga nakaraang araw dahil sa rotational brownout. Akala nyo ba mababawasan ng singil sa kuryente dahil dyan? Mali! Alamin yan sa ating balita with feelings. Ang taas na nga ng singil sa kuryente buwan-buwan. Tapos ngayon, may rotational brownout pa. Ilang araw na kasing red at yellow alert ang Luzon at Visayas grid. Manipis daw kasi ang supply ng kuryente dahil pumapalya ang ilang transmission lines ayon sa Department of Energy. Kaya ang solusyon ng National Grid Corporation of the Philippines,
Magpatay din ng kuryente sa mga piling lugar? Ano masasabi ng mga kababayan nating apektado nitong rotational power outages? Ang mahal-mahal, ang hirap-hirap na nga ng buhay, ang mahal pa ng siringingin sa kuryente, tapos lagi pang brownout, lang perwisyo talaga yan sa mga katulad sa amin mahihirap. Kung saan pa yung napakatindi ng init ng araw, saka doon mawawala yung kuryente. Lagi na nga nagba-brown out, diba? Tapos kami hindi na nga tumaas yung consumption namin sa kuryente. Ganun pa rin naman. Pero yung 2K na dapat sana pang grocery na lang namin, dumagdag pa siya dun sa binabayad namin para sa utilities. Ang laki nga naman ng binabayaran ng mga Pilipino every month. Bakit hindi pa-repair kung may sirang pasilidad? Bakit hindi gumaganda ang serbisyo? Paliwanag ng Advocates for Science and Technology for the People o AGHAM, negosyo, hindi serbisyo, ang enerhiya sa Pilipinas. Dahil sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA Law, imbis na gobyerno ang mamahala sa industriya ng enerhiya sa bansa, inilipat nila ito sa mga negosyante. Ibig sabihin, kung may siramang planta o linya tulad ng sitwasyon ngayon, walang magagawa ang pamahalaan para i-require ang mga kumpanyang ayusin ito. Prioridad ba ng mga negosyante na ayusin ang mga sirang linya at planta? Ang sagot ng grupo, hindi. Nakakainit ng ulo. Para sa AGHAM, dapat imbestigahan at tugunan ng forced power outages at singilin ng mga korporasyong nagpapabaya sa serbisyong dapat nilang binibigay. Of course, hiling nila na ibasura na ang EPIRA Law para magkaroon naman ng power ang pamahalaan at publiko na ayusin ang energy sector para sa kapakanan ng taong bayan at hindi ng iilang korporasyon lang. Power! O siya, dito na lang muna hanggang sa susunod na balita with feelings. At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alter Media Network. Ako si Tracy Ramos. Salamat sa patuloy na suporta sa Alternative Media. Para sa iba pang makabuluhang balita, i-follow nyo kami sa aming social media pages. Bisitahin din ang aming website, altermedia.net. May mga kwento o komento ba kayong nais iparating sa amin? I-message nyo lang kami. Hanggang sa susunod!